Miss Dayan, bakit sa kabila ng pagkakaroon mo ng maayos na trabaho, magandang pamumuhay, isang typical na ina na nagagampanan ang kanyang obligasyon sa kanyang mga anak, bakit patuloy mo pa rin ginagawa ang paglikha at pag-awit? Pero syempre, kasi yun ang passion ko. Siguro kung may chance na alam mo yung sundin ko lang yung gusto ng puso ko, hindi na ako mag-nurse. Kasi nursing is just a career for me. Alam mo naman, di ba, kung nasa ng puso mo. Pero syempre, just to be real, hindi nababayaran ng bills ng just merely doing music. So, kailangan talagang maghanap buhay. Lalo na dito sa US, mahal ang mga bilihin. At saka mga bills, mortgage, So, sana all no music lang. Kung may chance na one day I can be full-time musician, sana all. Okay. Kumbaga, kahit nandoon ka sa posisyon ng pagiging practical na pamumuhay sa Amerika, ay nandoon pa rin yung kahit paano, sinisingit mo pa rin yung nagpapasaya sa puso mo. Oo naman. Like, siguro nung nasa college nga ako, gusto ko music ang i-take up ko, but my mom was, yung Filipino mom. Bakit music? I mean, ano bang hindi stable yan? Syempre, halos lahat ng Pilipino dito nurses. Kaya nag-nursing ako. Hindi rin naman ako magaling sa math. Kaya, magaling ako magsaulo. Kaya, nursing, sabi ko, okay. Nag-nursing tuloy ako. I mean, hindi naman masama kasi I like what I do. Sometimes it's just the workplace na nagbibigay ng stress. Pero the nature of my job, being a mother-baby nurse, I love it. Helping moms and taking care of their newborns. Okay. Miss Dayan, pupunta lang ako sa medyo personal, na pag-uusap. Dahil bilang nga dito sa Kwentong Pilipino, ay mga pagbabahagi, ng mga kwentong totoo mula sa mga tao ito. Kumusta ka bilang isang ina? Bilang isang ina, I'm a cool mom. I make sure that I tell my kids, my boys, they're 2 boys, that I love them so much every day. I hug them, I kiss them all the time, and I make sure that they know that I'm always there for them. I'm a loving mom. And I hope that they appreciate that and they know that. Okay. Kumusta naman po ang relasyon mo sa mga anak? Good. Yeah, they're close to me. Especially my 8-year-old. Mas mama's boy. Yung aking bunso. Oo. Bilang isang ina, paano mo pinapalaki ang mga anak mo? Sa pamamaraan ba na may pusong Pilipino o doon sa pamamaraan ng buhay Amerika? Pusong Pilipino. Nagtatagalog ako sa kanila. Although hindi kinakausap ko sila ng Tagalog, but I don't know, sometimes it's hard for them to speak it. Although they understand. And they know bless, mano. Although hindi pa sila masyado yung po and opo. Kasi nga, I don't know, for some reason it's harder for them to learn Tagalog. Although ako naman palaging ay kinakausap ko sila ng Tagalog. Pero I instill Filipino values to them. Okay, Miss Dayan, nabanggit mo pamamaraang may pusong Pilipino. Bilang isang Pilipina at bilang ina, ano ang ikinakatakot mo sa dalawang anak mo na namumulat sa mundo at buhay ng Amerika? Oh yeah. I'm scared of that. Kasi nga, mga liberated. But syempre, sometimes hindi mo rin naman maaalis kasi yung mga sinasamahan nila, mga friends. But so far, yung mga kakilala kong mga kaibigan nila, kilala rin naman namin yung mga parents at kilala namin sila na they're good kids. So, we advise them what's right and wrong. And, bilang isang magulang, kahit sino magulang naman, hindi mo pwedeng samahan yung anak mo kahit saan, di ba? So, nasa kanila na yun. Nasa sa kanila na kung anong gagawin nila. Basta alam nila kung ano yung tama, diba?
Yes, correct. Miss Dayan, bago ka naging isang ina at naging asawa, kukumustahin ko. Kumusta ka naman bilang isang anak? Oh, I'm a very, very good kid. Actually, masasabi ko yun. I was talagang masunuring anak. Hindi ako, nung nasa school, hindi ako nabarkada, hindi rin ako nagda-drugs, hindi naninigarilyo, nothing like that. Talagang, I go to school and go home, go to school, go home. Goody. Yeah. Okay. Walang bisyo, walang hindi nalihis ng landas. Ang ibig sabihin ba nito, sa pangkaraniwang kasabihan dito sa Pilipinas, na walang magulang na nagkakangad na hindi mapabuti ang kanyang anak, naniniwala ka rin ba sa kasabihan ito? Oo naman. Actually, i-add ko lang doon sa tanong mo. Actually, my dad kasi worked in Saudi Arabia for 13 years. So, lumaki ako na parang naging katuwang ng mama ko na raising my other two sisters. Kasi ako yung panganay eh. 2 years yung agwat ko doon sa middle sister ko, tapos 7 years doon sa aming bunso, my youngest sister. So, maaga ako nag-mature. I remember 9 years old pa lang ako, nagluluto na ako ng sinigang. Tinutulungan ko na yung mom ko na mamalengke. You know, kasi may sa kanto may nagtitinda doon mga gulay. So, 9 years old pa lang ako, nagsisinigang na ako, nagluluto na ako, I help her in the kitchen. So, parang wala nga akong if anything, parang nga wala akong childhood. Alam mo yun, parang tawag na, hindi ako masyadong naglaro sa labas. Ano mo yun? Deprived. Parang childhood deprived. Kumbaga, maaga kang naging matured sa buhay. Pero I also thank my mom for teaching me kasi at least may alam ako marunong ako magluto right now. Yan ang mga household chores, di ba? Yes, correct. Okay, dahil naniniwala ka sa kasabihan na walang magulang na nagkakangad ng ikasasama ng kanilang mga anak. Sa tingin mo ba, naging sapat ang pagmamahal ng magulang mo sa'yo? Of course, yes. Ikaw ba ang klase ng isang anak na takot kang magkamali dahil masasaktan ang mga magulang mo? Yes. Pero hindi pa kasi wala pa nang ganun na sitwasyon. Pero syempre, yes. Ay, takot ako magkamali na, saktan yung mga magulang ko. But thankfully, that has not happened yet. Hopefully, it will never happen. Okay, Miss Dayan, dahil iniiwasan mo hanggat kaya mo na magkamali, no? Ilang taon ka, sa tingin mo, sa pagkakaalala mo, ilang taon ka binigyan ng magulang mo ng kalayaan na magdesisyon para sa sarili mo? Siguro nung nag-college ako. Nag-college ako. Lalo na nung nag-graduate na ako as a nurse. Okay. Miss Dayan, balikan natin ang kwentong musika mo. Taong 2011, nang ilunsad mo ang kantang Fly Away. Ano naman ang pinaguhugutan ng kantang ito? Fly Away yung pinaka-baby ko kasi yan yung pinaka-first single ko. At very first... Okay. Bilang baby mo yan, no? Mga ka-Pilipino, pakinggan po natin ang ilang linya mula sa kantang Fly Away. And pain, I wanna see how you fade away. Like a pencil, I wanna erase you. I wanna remove all the memories of you. I wanna see how you fade away. Fly away into the sky. Go love all your heart. I know it's not mine. Walk away, tearing me apart. Only illusion I
inside, but I can't seem to let go of you. I just don't know why it won't go away. In the corner of my mind, you're there reminding all the moments that we shared. I just don't know how to throw away. Fly away into the sky. Go love all your heart. I know it's not mine. Walk away, tearing me apart. Only illusion. I can hold you tight like a heaven. I can dream of you. Tell me how much you miss me too. I'm falling for you, but you never ever see to the sky. Go love all your heart. I know it's not mine. Walk away, tearing me apart. Only illusion. I can hold you tight into the sky. Go love all your heart. I know it's not mine. Walk away, tearing me apart. Only illusion. I can hold you tight. Okay, Miss Dayan, napakagandang kanta, no? Makailang beses ko din pinakinggan yan. Alam mo, Miss Dayan, kahit mas malayo ka, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal mo bilang isang musikerang Pilipina. O ito, taong 2030 naman, no? Inilabas mo naman ang kantang Heartstring. Ano naman ang kwento ng kantang ito? Heartstrings yun yung album ko na puro mga covers, mga acoustic covers. Uso kasi noon sa Pilipinas yung parang MYMP, alam mo yun, yung mga naglalabas sila ng albums na mga covers. Kaya naisip ko, why not? Mga paborito kong mga songs, kahit yung mga rare. Kaya gumawa ako ng sarili kong mga versions.